Hallelujah. Yes, Lord, we exalt and glorify the name of Jesus, the name that is higher than the heavens. Oh, we magnify the name of the Lord. Indeed, O God, you are worthy to be praised, to be exalted, O God. Hallelujah. The name of Jesus. We bless you, we worship you, and we adore you, O God. Because of what you have done, Lord. Because of what you have done for saving our soul, for your divine forgiveness, for the new life that we now have in Christ Jesus. Thank you for the hope, for the assurance that we will be with the Lord forever. Salamat, Panginoon, at sa oras na ito, you are our peace in our joy, and your presence is enough for all of us, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, kami po we just lay down our heart, our minds, to the very presence of God as we gather in your name, Lord. Salamat. Kami po nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Thank you for the grace of God. Thank you for your provision. Thank you for your protection for all of us. Panginoon, salamat at sa oras na ito. Thank you for this opportunity once again to be with your people, listening to your word, O God. May the Lord bless your word, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lakpakan natin si Lord. Blessed Sunday afternoon sa ating lahat po. Please open your Bible, the book of Hebrew, chapter 12, verses 1 to 4. Ang sabi po ng author, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and that the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, who the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. So ang ating pong pag-usapan ngayon, yung sinabi dito ng author sa verse 1, and let us run with perseverance the race marked out for us. So the title of this message na ating pag-usapan po, The Race of Life. So the idea is that hindi po ito yung pagalingan, hindi po pabilisan, hindi po patibayan, ang ating pong pag-usapan yun dito. Yung idea po, hindi po siya parang 100-meter run or 100-meter dash. But it is a long, long, long race. So mahaba-haba po na takbuhin ito. Ano po? And dito po sa ating pong binasa, one of the purpose of the reason why the author ay gusto niyang i-encourage yung mga Jewish believers. No? Na some of them ay nahahapo na, napapagod na, nadi-discourage na, and natitempt niya na mag-quit, mag-give up sa kanilang faith, sa kanilang Christian life. No? Kaya mapapansin po natin, ito po ang reason why sinulat ang Hebrews just to encourage the Jewish believers. Kaya, and maybe, maging sa panahon po natin ngayon, na lahat po tayo, no, paulit-ulit tayo nakakapakinig, by experience ay talagang nakakaranas tayo mga difficulties sa panahong ito. Financial difficulties because of this pandemic, no? Talagang lahat tayo ay affected. Nawala ng opportunity, yung iba nawala ng trabaho, yung iba ay naghahanap ng trabaho, walang mahanap, at kung mayroon man, nabawasan yung kita, no? Na mga driver, tricycle driver, o lahat po, mga maliliit na negosyante. So, nagkaroon sila ng mga financial difficulties.
At yung mga Kristiyano, hindi po naman tayo exempted. Kung ano man po mga pinagdaanan nila, na-experience din natin dito. Nagkakaroon tayo ng health crisis. No? Sa ngayon, talagang sobra pa po ang laban ng ating mga kalusugan. No? And emotional crisis. Because of this pandemic, may mga loved ones tayo na talagang gusto natin makasama, hindi basta-basta, hindi ganun kadali. So we miss them. And sad to say, even to the point na talagang we lose some of our loved ones sa panahong ito. Ano, ha? And talagang very tempting. It's easy for all of us maybe, kung ano man pong struggle natin, for us to quit the ating Christian life. No? Uh, Kaya nga one time na sabi ko sa inyo, yung statistic ng isang pastor na sinabi, if I'm not mistaken, last year or early this year, na yung statistic po, no, mga leaders, Christian mga pastors, no, more than 1,000 daily nagkukwit na sa ministry. Dahil sa, of course, yung ibang maliliit na simbahan na wipe out, nawala, no, dahil walang mga face-to-face services. At yung bang mga maliliit na simbahan, nawala ng allowance, nawala ng, ika nga po, yung mga kailangan nila sa mga basic needs nila. So some of them ay naghanap na ng ibang, nag-divert na, no? Sa kanilang mga trabaho. Yung dating iniwang trabaho, some of them ay bumalik na. No? So, marami po na maging sa panahon po natin ngayon, siguro hindi nyo lang ramdam, maraming mga leaders din na nahihirapan sa panahong ito. Even pastors, mga workers, mga leaders, ay napakahirap ng panahon natin. Ano? And kaya sabi ni Paul, again, kinukot natin sinabi ni Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So ang maganda kay Paul ay talagang naging consistent siya sa kanyang uh, faith, na deliver niya yung pinapagawa ng Lord sa kanya, and it implies, no, na naging victorious siya. Bagamat sinabi niya, I have fought the good fight. So may talagang, kung talaga maraming laban din, ano? Just like David, marami din siyang Gulayat, o meron siyang Gulayat na hinarap, di po ba? So, even yung mga Old Testament characters sa Bible, New Testament characters sa Bible, ay marami din silang mga hinarap. And we're not exempted. Ganun din po tayo. So the question is, what can help us become victorious? Dalawa lang kasi pwedeng mangyari sa atin. Magkukwit na tayo or continue. Maging defeated tayo or victorious. So, kung tayo po ay nagpupursigi na makapagpatuloy po, ano bang pwede natin gawin? What can help us become victorious? So ito pong ating pag-usapan ngayon. There are 4S. Kung may 4 P's, meron naman tayo siguro 4S para madali natin maalala. No? In order to be victorious, number 1, makita natin sa verse 1. A, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. No? Sinabi ng author, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. So ang issue dito, sino yung cloud of witnesses na ito na min-mention po ng author? Of course, pag sinundan natin ito, yung previous chapter ng 11, na kung saan, nandoon nila magmula kay Abel, Noah, Rahab, Joshua, Jephthah, Gideons, lahat ng mga Bible characters in the Bible, Samuel, sino pa? Si King David. So lahat po yun. Yun po ang minimension po dito ng great cloud of witnesses na nabanggit po ng author na ito. So, dito po ay makikita natin yung imagery, of course, it's just para yung athletic contest nga na mayroong great amphitheater. Para bang mayroong mga cheering squad na nag-cheers, no? Pero kung titingnan natin, ito pong witnesses na ito yung mga heroes of the past. Ito yung mga heroes of faith nila na na-mention po ng chapter 11 nga po. And they are not spectators. Yung idea hindi parang nasa Colosseum na nag-cheer sila just like us, tayo yung chini-cheer nila na to continue at maging winner tayo.
They are not spectator. But ang ibig sabihin dito na surrounded by such a great cloud of witnesses, ang sinasabi po dito, yung kanilang inspiring example. No? Yung witness, yung paano sila naging victorious, paano sila naging faithful sa Lord, paano sila hanggang to the end, naging tapat sa Panginoon. So kung ang point dito ay the word, ano ba to? Inspiring example. So yun pong ibig sabihin, clouds of witnesses. Na, di po ba, sa mga manlalaro ay magana pag maraming audience. No? Na-inspire tayo pagka maraming nag-appreciate sa atin, may mga nagka-clap ng hands, di ba? Basketball man yan, volleyball, any sports. Pag mayroong nag-cheer sa atin, na-inspire tayo, namomotivate tayo maglaro. Ginaganahan po yung mga atleta. Di po ba? So, in a spiritual sense, ito po yung nag-i-inspire sa mga Christians, sa faith natin, sa ating mga mananampalataya sa Panginoon, yung 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 testimonies nila sa Panginoon. Yun po ang nagbibigay sa atin ng motivation. Yung nagbibigay sa atin ng inspiration to remain faithful and true to the Lord. Okay? So without them, para bagang feeling mo, isolated ka na siguro. Feeling natin ay para nakaka-discourage, di ba? Parang feeling mo, ikaw na lang. No? Kaya nga po, napakahalaga na the first principle is that surround ourselves with the people of faith. Surround yourself, although yung sinasabi natin dito, yung previous chapter 11. But, ganoon din naman sa atin. Napakahalaga na na-inspire tayo yung mga nauna sa atin, yung mga testimonies nila, paano sila naging faithful sa Lord. Same thing din naman. No? Maging sa panahon natin, we need a community of faithful believers. Yung mga to help us stay on our course. Di ba? Di ba, pagkasama mo kasi, di ba, for example, makasama-sama po parati, mga mabisyo, most probably ang tendency, mahahawa ka rin nila, di ba? Kung ang hilig ng grupo mo ay sayawan, pwede magkakahilig ka rin ng sayawan. So, depende. Kaya kung ang ating, we surround ourselves ng mga magagandang inspiring yung kanilang mga faith sa Lord, yung kanilang church life, prayer life, yung kanilang Christian life, ay yun po ang times of discouragement man siguro. May mga period na gusto natin mag-quit, pero po, yun ang mag-motivate sa atin, yung buhay nila sa atin. Di ba? So we have to surround ourselves, yung community of people of faith, di po ba? So yung mahalaga yon na meron tayong nag-cheer sa atin, nagmo-motivate, nag-i-inspire sa atin. That's the point, di po ba? Sabi ko nga di ba yung mga hilig sa basketball, PBA nung magsimula na, nag-open na, yung NBA, kaya lang walang mga audience. Digital fans meron. Diba? Yung mga nag-cheer, hindi naman mga tao talaga nanonood. Kunyari lang, maraming nanonood. Pero kahit ako mahilig sa basketball, parang hindi ako nag-enjoy. Kasi alam ko, hindi naman totoo yung mga fans na yun eh. Pero pag may fans, ganado ka maglaro, di ba? So, surround yourself, yung a community of faith, and never isolate yourself. Di ba? Yun ang iwasan natin. Kung gusto natin maging victorious, magpatuloy, at di tayo magkukwit, kinakailangan po ay alam natin kung sino po yung kasama natin sa panahon. We're not saying na, kami lang parati, mga Kristiyano lang, hindi na ako magkisama sa mga hindi Christian, sa mga unbelievers. No. Ang sinasabi natin, dapat meron tayong kabady-body, we surround ourselves yung kanilang mga magandang Christian life testimony sa buhay in order for us to motivate to continue. So, yun po yan. Surround ourselves with people of faith. Pangalawa, let us throw off everything. Sabi dito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Sa ibang translation, let us also lay aside every weight
and sin. So, kinategorize yun. Mayroong pabigat, mayroong talagang kasalanan. Ah. So, the second principle is strip off anything that will entangle us. In our relationship with God, of course. In our relationship with God, yun ang ating babantayan na sinasabi dito. Ano mang magpapabigat, ano mang magsisira sa relasyon natin o makakalayo sa atin sa Panginoon, yun po ang dapat nating iingatan at babantayan. Ano po? So, yun po ang ina-advise ng Hebrews, ng author ng Hebrews, na atin na pong alisin. Anything, let us also lay aside every weight. Ano ba yung mga pabigat sa atin na hindi pa tayo maka-move on. Not necessarily siguro sin ito. But it could be siguro, ito yung mga past natin, hindi pa rin tayo makaget over, parati pa tayo yung napupull down, or maybe may mga issues sa life natin, may mga dala-dala pa tayo sa puso natin. Yes, we are Christians, pero loaded pa rin tayo ng mga mabibigat na mga dalahin sa buhay. So, yun po ang isi-search natin din sa ating sarili, yung mga anything na nagpapabigat po sa atin. And sin. Ito talaga in-specify na strip off, alisin natin ang kasalanan sa buhay natin. Maliban sa pabigat, ito pa po ang babantayan natin, yung kasalanan po. Let us throw off everything. Naalala ko just example, di ba, si Jesus in Matthew chapter 5, verse 29 and 30. Ano po, sabi kasi doon na do not commit adultery. Yeah, yun ang nasa law. But mas binigyang lalim ng Panginoon yon. But I tell you the truth. Sinabi niya sa panahon niya, no? Anyone who looks at a woman lustfully, ano sabi doon? Committed adultery. So, akala mo wala kang kinakasamang iba, pero yung thought life, pwede pa rin tayo makakommit ng sins of the minds or adultery. So, paano yun? Kasi sabi ni Jesus, if your right eye causes you to sin, kung ang ating mata ay nagiging dahilan ng pagkakasala, gouge it out. Tanggalin natin, and through it, because it is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. So, yun sa, di bali ng bawas ang, no? Of course, hindi po ito literal, But, pinapakita lang Panginoon, di bali na pumasok ka ng langit, walang mata, basta malayo ka sa kasalanan. Parang ganun ang dating, di ba? And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. So what does it mean? How do we apply this, sa buhay natin? So like for example, di ba, talaga very common na sa atin ngayon dahil sa technology. Di ba sa Facebook, ano papansin niyo dyan? Pag mahilig ka sa sports at finalo mo yung kanilang kwan, papadalahan ka parati ng mga lahat ng mga sports, boxing or basketball siguro, papadalahan ka. Mahilig ka sa war movies, pag finalo mo yun, di ba, papadalahan ka ng mga movies about war. Ngayon, kung mahilig ka sa pornography, pag finalo mo rin yun, papadalhan ka nila ng mga pornographic materials or movies. So how do we apply? Sinabi ni Jesus, kung ang mata mo ay nagkakasala, dukutin mo. Kung ang kamay mo nagkakasala, putulin mo. E di, i-unfollow natin. Or i-delete na natin. Cut it off. Kasi doon ka, yun ang source ng ating pagkakasala. Di po ba? Ang ganda-ganda ng worship po. Ang ganda na ilid tayo ng anointed na praise and worship. Ang ganda ng prayer. Blessed na blessed ka. Spiritually, all of a sudden, pag uwi mo, ikaw na naman lang, all of a sudden, pag swipe mong ganyan, ayan na naman, natutukso ka na naman. So, sira na naman yung inyong Christian life, yung faith life. Kaya po, alisin. Yung ibig sabihin doon. Kung yan ang nagiging dahil ng pagkasala, alisin. O kung meron kang ibang cellphone, tapon mo na. But ang issue, alisin mo. Kasi hindi po yun, kasi parang in a way, nakikipag-juggle lang tayo. Kunyari, okay tayo ngayon, spiritually ngayon, binabalance yung mundo at saka langit. Hindi po ganun.
So, yun po ang isang sample, practical example na sinasabi ng Panginoon, putulin mo, kamay mo, dukutin mong mata mo. Cut it off. Totally. Total. Kaya, strip off anything that will entangle us, or whatever sins, no? Alam niyo po ang kasalanan, malakas magpatigil sa Kristiyano yan. Marami nang pinatigil sa pagsunod sa Diyos yan. Di po ba? At marami na din po na gustong lumago sa pananampalataya, hindi makalago-lago dahil nga po sa kasalanan. So, ito po ang issues na sinasabi dito. Ang usapan kasi, matatapos mo ba ang karera na binigay sa iyo ng Diyos? Yun ang usapan eh. Magigat tulad ba tayo ni Paul na I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Yun ang maganda. And number 3, and let us run with perseverance the race marked out for us. So in order, what can help us become victorious? Surround yourself with people of faith, strip off anything that will entangle us. And number 3, sustain ourselves with a spirit of endurance. Kailangan po sa takbuhan, malakas ang stamina, malakas ang resistensya. Yun po ang, alam naman natin yung mga atleta, sa unang takbuhan, talagang okay pa. Pero habang lumalayo, tumatagal, nauubos na po yan. At yun ang very tempting doon na mag-quit. So, ganun din po sa ating buhay, kailangan natin. Sa panahong ito, no? Sabay-sabay, yung problemang financial, krisis sa financial, krisis sa health, ayan pa yung mga pamilya natin, tumatakbo sa atin, overburdened na tayo, feeling natin, pinanghina na tayo ng loob, at gusto na nating sumuko. But ito po ang kailangan natin. We have to sustain ourselves with the spirit of endurance. Kaya nga sinasabi nga po natin dito, hindi po ito karera at unahan. Hindi ito parang yung kwento ng pagong baga at saka yung monkey. Di ba? Yung monkey, takbo ng takbo. Kinantyawan niya yung turtle at paisi-isi na siya. Pero yung turtle, di ba? Mabagal lang siya, but consistent. Sana ganun po tayo. Kahit mabagal, pero consistent. At umuusad. Kisa naman yung di ba, may mga Kristiyano, ganun din eh. Biglang umarangkada, tapos biglang nawala. So, di bali na pong mabagal, pero alam mong umaabante tayo sa Panginoon. Okay na yun. Kasi hindi naman paunahan, hindi naman pagalingan at patibayan ng Christian life. Ang mahalaga ma-deliver natin, matapos natin, no? Hindi man naging madali ang lahat. Maraming mga dinaanan po tayo, hinarap tayo, pero consistent tayo. Amen? So, kaya nga sabi ni Paul in Romans 12, verse 12, be joyful in hope. Alam niyo po yung bibigay sa atin ng joy, yung hope natin. Pag nawala natin ng pag-asa, damay na rin po. Hindi na rin tayo magiging masaya. So, patient in affliction. Yun ang sinasabi ni Paul. Pag mayroong pinagdadaanan, ang kailangan po, be patient and faithful in prayer. So, i-combine natin po yung lahat ng yon at makakatulong po sa atin yan. Kaya si Paul, napakaganda sinabi niya in Acts 20 verse 24, however, sabi ni Paul, I consider my life worth nothing to me. Look at Paul, no? Na hindi masyadong yung self-centered life sa kanya, na-deliver na siya doon, na-set free na siya doon. I, me, mine, wala na yon. If only I may finish the race. Ito ang kanyang obsession, yung kanyang pinupursue. If only I may find the race complete, no? The task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the gospel of God's grace. Yung kanyang yun ang kanyang pinupursu. Yun ang kanyang focus. I consider my life worth nothing to me.
At ang mahalaga lang sa kanya, that I may finish the race. Yun ang kanyang focus, di ba? So makita natin kay Paul, sa sinasabi niya, hindi lahat naging easy-easy lang. Lahat ay mahirap. Mahirap ang kanyang mga dinaanan. And in verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So, the fourth one na makikita natin dito, in order to be victorious, we must stay focused on Jesus. So again, to stay focused on Jesus, what does it mean? Di po, looking our eyes on heaven, di ba? Set your heart on mind on things above. Para bang ang larawan ay para tayong nakatingala sa langit. Hindi po yon. To look means to trust. To trust in God. Ano po? Yun po ang ibig sabihin ng stay focused. Pagtitiwala sa Diyos. So ito yung panahon na masusubok yung faith nating lahat. Shaky siguro ang ilan sa atin. Maybe some of us tumitibay dahil sa mga pinagdaraanan natin. Maybe some of us ay talagang scary. Kabado ang ating mga pananampalataya. At stake. No? Kaya nga po, yung Psalm 46 verse 10, ang sabi doon, be still and know that I am God. No? So the word still ay yung picture ng iba o explanation ay parang still waters. Parang hindi magaslaw na tubig. Parang very serene yung idea or picture. But be still, sa Hebrew meaning ay loosen your grip. Why? Because I am the Lord your God. Our God is in control of everything. And I will be exalted above the heavens. Why? Because still, God is in control. Kaya nga kung hindi natin yung kanilang studies, yung progressive revelation ng Lord. Kasi ibig sabihin nun, ay hindi naman nagbabago ang Diyos, kundi day by day, nakikilala mo nang nakikilala ang Diyos sa iyong buhay. Progressive, hindi po instant yon. Na ngayon, kilala ko ng Lord, lahat, alam ko na, kilala ko, gamay na gamay ko ng Diyos, kilala ko ng Diyos, hindi po. Progressive nga eh. Unti-unti. And habang nakikilala mo ang Lord, siyempre, yung trust natin, bibigay na natin sa Kanya. Madali ba kayo magpautang ng 50,000 sa di nyo kilala? Mahirap yata. May generous man siguro ang heart natin, pero hindi, kasi wala kang trust. Pero pag kilala mo yung tao, reliable yan, dependable yan, at talagang in-need yan, hindi tayo nagdadalawang isip na ito ibigay. So, mahalaga yun. Yung kilala natin ng Diyos. Diba? Loosen your grip. Di ba? Pag takot na takot ka, para kang kapit sa patalim, sabi nga ng iba. Dahil talagang, siguro, gipit na. Pero yung loosen your grip, parang relax ka lang. Di ba? Yung takot na, ini-encourage tayo na relax ka lang dahil magtiwala ka sa Diyos. Amen. So, stay focused on Jesus or trust in the Lord. Yun po ang ibig sabihin po nito. Okay, so ngayon po ay, again, nawa sa atin pong konting usapan, makatulong nawa sa atin ang purpose ng author na ito is simply, isa lang, to encourage the Jewish believers and during the time, at may mga nilay down siya mga principles na makakatulong upang maging matagumpay, upang hindi sumuko, hindi mag-quit, kundi tuloy-tuloy ang kanyang faith, ang kanyang pagsunod, at ang kanyang ginagawa sa ating Panginoon. Hindi tayo gi-give up, hindi tayo susuko. No? Number 1, ito yung makakatulong sa atin. No? Kailangan natin yung mga inspiring example ng mga early believers, mga nauna sa atin, at yung mga inspiring example yung mga sa panahon natin. Kaya challenge din po sa ating lahat. Sana po, Kristiyano tayo. Some of us, 10 years, 25 years, 30 years ng Christian. Sana po kayo po ay nakaka-inspire sa iyong family, sa ating community. Sa panahon ito, maraming depressed, discouraged. Maraming nawawala ng gana sa buhay. But we have a God. Amen? Ano yung pagkakaiba natin? May Diyos tayo na nabibigay sa atin ng pag-asa. No? Na maraming promises ang Lord sa atin na kung saan yun ang bibigay sa atin ng hope.
yung hope na yon na magpatuloy sa atin. So sana po, in application, kung kayo po'y matagal na sa Lord, sana po, inspiring ang example natin. Amen? Yung church life nyo, yung faith life nyo, how do you trust God? How do you follow the Lord? How do you handle circumstances? Kasi may Diyos ka na mayroon kang pagkakatiwalaan. Di po ba nakaka-bless? Hindi naman nakaka-bless yung mga taong buti pa si sister, nakaka-bless, walang problema. Buti pa si brother, nakaka-bless ang buhay niya, walang problema. Hindi nga pwedeng pang FAMAS award yun eh. Kasi wala namang, anong kwento nun? Wala namang pinagdaanan. Pero yung mga taong alam mong, grabe yung pinagdaanan niya. Grabe yung mga testing na dinaanan niyan. But they remain faithful to the Lord. Nakaka-inspire. Amen. And challenge for all of us. Ano ba yung mga bagay na maaari makaapekto sa inyong relasyon sa Diyos? Na nagpapabigat, nagpapabagal, at may tendency patigil. Ano? We have to identify that. Strip off anything that will entangle us. And during the time of affliction, sabi dito, be patient. Let us endure. Amen. Amen. Hindi tayo pababayaan. Yung lang panghawalan ng Lord. Hindi tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Amen. And stay focused sa Panginoon. Trust sa Lord. Di ba? Pagtiwala sa Diyos. Yun lang po. Kasi kung wala na tayong tiwala sa Diyos, iba lang tingin natin. Naghahanap na tayo ng sino ba dito pwede magiging savior ko sa problema ko. Di ba? Hinahanap natin, sino ba dito makapaglutas ng problema ko. Baka, baka si politician, baka si influensyadong tao, baka si maperang tao. Baka ito ang solusyon sa problema ko. Hindi tayo nakakatingala sa Diyos. So yun po, yung faith life natin, paano ba tayo simpleng nananalangin at nagtitiwala sa salita at pangako ng Diyos. Sana po, sulido tayo sa mga dinadaanan lang ito. Ayan. Wait and see sa gagawin ng Diyos. Nagtitiwala tayo. And hayaan natin ng Diyos na siyang kumilos sa ating mga buhay. Amen? So let us pray. Lord, once again, we thank you for this afternoon. Thank you for your word. At sa oras na ito, Ama, aking panalangin sa mga kapatiran, una sa lahat ay isang hamon sa aming lahat na hindi po kami exempted sa mga difficulties na dinadaanan ng karamihan. Ang pagkakaiba lang namin ay meron kaming Diyos Ama, may Diyos na buhay, na kasama po namin kayo. And with that, Lord, as we fully trust in you, O God, nawa ang aming buhay ay mga mahal namin, mga magulang namin, mga kapatid namin, mga ka-neighbor namin, katrabaho namin, ay magbigay ang aming mga testimonies sa buhay namin, maging inspiring sa kanila. Ma-uplift ang kanilang spirit. Ma-motivate, Lord God, na mayroong buhay at bukas at may pag-asa sa Diyos. Kaya we pray, Lord, na huwag mong hayaan na kami mismo magiging daan upang panghinaan sila ng pananalig. Upang maaaring maging dahilan, patawarin mo kami, baka sila pa yung kami pang maging dahilan upang hindi sila lumapit sa Diyos. But we pray, Lord, na as we focus on you, as we trust in you, O God, salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ay binigyan mo kami ng espiritu na magtiyaga, magpasensya. Naniniwala kami na isang araw matatapos din po ang lahat at mapaglalampasan din po namin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa oras nito. Panalangin ko mga kapatid nito, kagaya ng purpose ng author na ito, ng mga kapatid na ito ay magpatuloy. Huwag sumuko sa buhay, kundi sila patuloy na magkaroon ng buhay na pag-asa, patuloy na manalangin, at patuloy na magtiwala sa iyo, Ama. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay tayo naman po ay dumako sa ating pong pagbibigay ng ating mga kaloob sa Panginoon. But bago po ang lahat ay allow me to read Philippians chapter 4
Ito pong Philippians chapter 4 ay isa pong example na pinag-aralan sa BPI at naunawaan po ng karamihan sa amin ang context ng verse na ito na madalas kinukot, di ba? Pag tayo daw po ay nagipit, nangangailangan, at kinukulang, madalas sinasabi natin, ang iba dinideclare na, my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pero sabi sa verse 10, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. So the Philippian church ay nagagalak si Paul sapagkat naramdaman ni Paul yung concern niya na hindi siya pinabayaan. Siya po ay pumunta sa maraming lugar just to spread the gospel of salvation. But the Philippian church, naroon po ang naramdaman ni Paul yung concern ng church na ito. Indeed, you have been concerned, but have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need. Sabi ni Paul, hindi ako nagpaparamdam, hindi ako nagpaparinig dahil sa ako'y may pangangailangan. Because sabi niya, the reason is this, because I have learned to be content whatever the circumstances. Walang luho sa buhay si Paul. No? So yung contentment, satisfaction ni Paul ay, sabi niya, contento na ako sa buhay ko. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned, sabi niya, the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, gutuman o busog, whether living in plenty or in want, nagkukulang man o sapat lang. Sabi niya, I can do everything through Him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Look at the Apostle Paul now. It was good of you, sa mga taga-Philippians, to share in my trouble. Mas, imagine that, parang sinasabi ni Paul, dahil nakikibahagi kayo sa gawain ng Diyos, mas makakabuti sa inyo ito. Yeah? Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, sabi niya, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. So may mga churches na naging insensitive, hindi siya sinuportahan. Pero sabi ni Paul, kayo, sinuportahan niyo ako, no? Except you only. For even when I was in Thessalonica, sabi ni Paul, you sent aid again and again. No? Patuloy siyang yung consistent yung support niya yung natatanggap. When I was in need, not that I'm looking for a gift, but I'm looking for what may be credited to your account. Tingnan niyo po si Paul, no? Ayon sa ginagawa niyo, Philippians, yung account niyo ay mayroong nilalagay din ng Diyos sa inyo. Because you supported me. Yeah, di ba? Nag-earn kayo ng blessing. Parang yun ang idea ni Paul. I have received full payment. Kung ako lang, sabi niya, okay na ako. And even more, I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. No? So pinadalhan siya ng Philippian church through Epaphroditus. They are, sabi ni Paul, yung gift niya sa akin, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Di ba? So, offering yun sa Lord. Tinitingnan ni Paul, may spiritual value yun, spiritual investment, yung offering nilang gift na binigay kay Paul. And in response to that, itong sinabi ni Paul, yung mga nagsusupport sa kanya, yung may mga concern sa kanya, yung mga nagpadala sa kanya, in return, ito na parang declaration of prayer ni Paul. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. So, kanino po applicable ito? Ito po yung sa mga nagsusupport, kay Paul, sa context ni Paul. Ito yung mga nag-support kay Paul. My God shall supply all your needs. Kaya sabi ni Pastor Boots, ang sabi niya, ang problema kasi, kinukot natin ito, wala naman tayong binibigay. Kasi sabi, hindi ito applicable sa atin. Ito yung mga tao lang nagbigay. Okay? So I know na kayo po ay magbibigay sa Lord. Amen? At alam natin para sa Panginoon po yan. So hawakan po natin yung makaloob sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we acknowledge that every good and perfect gift come from the Lord.
And it is God who gives us the ability to produce wealth. Because the earth is the Lord and everything in it. Kaya Panginoon, salamat po for the privilege and opportunity na kami po ay ma-channel yung blessing sa amin, Panginoon. Kaya may the Lord bless our tithes and love offerings. Pagpalaan niyo po ang kanilang source of income, ang kanilang kabuhayan, Panginoon. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ang kanilang pang-araw-araw din, Panginoon. Just like Paul, sinabi niya, "In my God shall supply all your needs," sa mga faithful supporters, sa mga tapat na nagbibigay. Salamat po sa pangako mong ito, Panginoon, na hindi mo pa pagkukulangin ang lahat ng nagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sige po, dali na lang natin yung mga offerings natin or tithes sa ating Panginoon. For your tithes and offerings, you may send them to China Bank, Word International Ministries Naga, account number 262-101-7014. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos sa hapong ito. Let's pray. Lord, once again, we thank you for your presence sa buhay namin, Panginoon. Ang kasama ka lang namin, O Diyos. If God is for us, as the Apostle Paul declares, who can be against us? Panginoon, tunay po na sa aming pong buhay, higit na kailangan namin ay kayo po. Wala kami magagawa kung wala ka sa amin. Kaya sa oras na ito, maging sa aming pansamantalang pagtatapos, paghiwa-hiwalay, nawa, patnubayan niyo po ang bawat isa sa atin. Igawad niyo po, patuloy nawa ang iyong pag-iingat. At salamat sa biyaya ng pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa aming pangangailangan. Sa iyo po namin binabalik ang kapasalamatan. Ito po ang aming nagkaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng anak ni Diyos magsabi ng Amen. Amen. So, God bless us all. Tapos na po ating gawain. At ingat po tayo. And God bless you all.